What's up everyone? Welcome back into my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba hindi ma-distract sa pagninegosyo. Kasi madaming distraction, madaming mga criticism na huwag ka na magnegosyo, lugi ka na nga, palpapalpa nga ginagawa mo, huwag ka na magnegosyo. Okay, bago tayo magsimula sa ating vlog, kung bago lang sa aking YouTube channel, please subscribe, notification bell para update po kayo sa aking mga bagong vlog na upload in the future. At the same time, kapag na-reach po natin yung 100k subscriber after this year 2025, ay magpapag-giveaway po tayo. Alright, balik na po tayo sa ating topic. Paano nga ba hindi ma-distract sa pagninegosyo? Kung makita nyo po sa aking thumbnail, okay, dyan sa thumbnail, yan, teacher ko po yan, okay, na, yan, grade 10, I think, okay, graduate ako. Tapos, investor ko siya dati, pero naibalik ko na yung shares niya. Okay. Pero nalaman niya na parang nagkalugi-lugi yung negosyo ko. Okay. Tapos nagsabi siya na, kuwan ka na, mag-teacher ka na lang kasi malaki na yung kinikita ng teacher. Tapos kapag pumunta ka sa ibang bansa, mabot yan ng malaki. Okay. Kung dito sa Pilipinas, 30k. Pero baka sa ibang bansa is 60 to 100k. Okay. Sabi niya. Pero alam niyo po ba, lagi niyong tandaan yung mga sinimulan niyo. Okay, may mga knowledge na tayong nakuha sa mga experiences na pagdaanan natin. At until now, we are still learning. Nakikinig pa rin tayo sa mga matanda na negosyante, kahit na hindi matanda, basta ito ay tama. Okay, ito po yung tandaan niyo. Okay, na stick lang ka sa pinapaniwalaan niyo. Madaming distraction dyan. Madaming naiinggit dyan. Kasi yung iba, alam nila na after failure, merong success. Kaya, iba-block nila yan. Okay? Yung iba, concern, okay, mag-abroad ka, ito ganyan. Pero alam nyo ba, okay, kailan lang, okay, namatay yung, ito kwento, totoong buhay to. Namatay yung pinsan ni papa ko. Okay? Siya po ay nag-abroad, okay, dahil, talagang matagal naman na siya nag-abroad. Pero dahil sa pag-abroad niya, nagkasakit siya. So dahil nagkasakit siya, umuwi siya. Nagpagaling muna siya. Tapos nung gumaling na siya konti, okay, nagtrabaho na siya sa burger, Angel's Burger. Pero habang tumatagal, nag-a-apply siya, tapos nag-abroad ulit. Bakit ulit siya nag-abroad? Yes, given naman na yung para sa anak, tama. Kasi kailangan mag-sacrifice ng magulang. Okay, pero ang pinaka-main talaga bakit siya mag-abroad kasi madami siyang utang, kailangan niyang bayaran daw. Ang problema, pwede ka na, yes, mag-abroad ka. Ang problema lang, may sakit ka, may past ka, may history. What if, okay, nag-trigger ulit. At yun na nga, yung pinsan ni papa ko ay nalaman nila sa hotel na wala na siya. Okay. So, that's life. Nakakalungkot. Malungkot ako. Pero alam nyo ba, sa kwento na yun o sa buhay niya ay nagkaroon ng lesson sa akin. Merong learnings akong nakuha. Ano yun? I realized, okay, na you don't need to go to abroad. Kung totoosin, kung pupunta ka sa abroad, hiwalay ka sa family mo. Lalaki yung mga anak mo na hindi mo kasama. Yes, financially stable, but bakit naman? Ang hirap. Tsaka, yun nga, the more you expand, the more you spend, parang sa business. Pupunta ka sa abroad, pero kailangan mo pa ng kapital, uutang ka ulit. Tapos pupunta ka sa abroad. Malayo ka na nga sa mga anak mo, may utang ka pa. Yes, okay. Sabihin natin may utang pa tayo. Ako I realized, yes, ang dami nagsasabi sa akin na mag-abroad ka na lang. Pero ako, pinapaniwalaan ko, okay, ako ay nag-i-stick. Okay, as of now, by the grace of God, I'm still trusting God na hindi abroad yung pag-asa. Yes, sabihin natin magsisave ka lang. Yes, sabihin natin na magbabayad ka ng utang mo. Pero yun nga, nangyari yung sa kapatid ni Papa ko ay namatay. Kasi sa sakit niya, pwedeng nag-trigger. Okay, ano ngayon? Yung mga anak niya, yes, graduate na, napag-graduate niya. Positive thing. Yung isa niyang anak,
Pinuntahan ko hapon, nag-pray kami, kinumfort natin siya, umiiyak siya. Kasi alam nyo ba, wala na nga silang tatay, patay na yung tatay nila, wala pa silang mama. Sa akin, actually, yes, andyan yung mga utang, everything. Pero wag tayong matakot sa utang. Wag tayong matakot sa tao. Mas matakot tayo sa Panginoon. Kasi siya yung may hawak ng buhay natin. Kahit anong gawin natin sa buhay natin, kung wala tayong Panginoon, talagang walang mangyayari sa buhay natin. Kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, hindi tayo lalapit sa Kanya, wala. Yung namatay na tita ko is second chance niya. Kasi dati ay na-hospital na siya, bumalik dito sa Pilipinas. And bumalik ulit siya. After that, doon pa siya namatay. Mahirap doon. Siyempre, asikasuhin pa. Sigurado, mayroong babayaran, ganito ganyan. Paano naman yung ganito, yung mga utang niya? Siyempre, wala na nga siya. Hindi ko sinisisi or whatever. Ang pinopoint ko is merong planong Panginoon. At ano yun? Ito ay lesson para sa ating lahat. Hindi natin kailangan ng abroad sa buhay natin. Para sa akin lang. May Panginoon tayo. May Panginoon tayo. At kahit saang bansa ka, probinsya ka man, or city, ang Diyos, parehas ang Diyos doon sa ibang bansa, parehas ang Diyos sa city, at parehas ang Diyos sa probinsya. Kaya niniwala ako, time will come, pagpapalain din tayo. Kaya focus tayo sa pinapaniwalaan natin. Especially yung tiwala natin sa Panginoon. Madaming distraction, huwag tayong ma-distract. Focus tayo sa Panginoon, focus tayo sa goal natin, alam natin, para ito sa glory ng Panginoon. After that, ang Diyos na yung bahala. Okay? Focus lang kayo. Kumbaga, di ba yung parang kabayo, di ba? Nakaganyan, merong harang dito. Focus ka lang. May maririnig ka man, pero huwag mong isipin or whatever. Okay? Black, erase. Focus lang tayo sa pinapaniwalaan natin. Pag pumalpak, pwede tayo, andyan na ang Panginoon. Bago tayo matapos sa ating vlog, kung gusto mong bumili sa ating libro, okay? Click nyo po yung Facebook page, official link. Okay? Message lang po kayo at i-deliver po namin agad. Salamat po sa inyong lahat. Sana naging blessing po ito sa inyo. At ingat-ingat po tayong lahat. See you in my next vlog. Bye-bye.